It's me, Samantha Isabel, and welcome to my channel. So, it's been a while, pero I just want to share with you yung experiences namin dun sa Bohol trip. So, yan yung pamangkin ko dahil first time niyang sumakay sa plane. And ayan, nakarating na kami ng Bohol after 2 hours of flight. At syempre, pagod na pagod siya. Alam mo naman, nag-drive eh. No? Pero yan, papunta na kami dun sa hotel. Nilalaro lang namin siya dyan. Nililibang namin siya kasi medyo nag-cry-cry siya dun sa plane. So finally, ayan, nakarating na rin kami dun sa Henan Resort after more or less 2 hours ng flight. So hinatid na rin kami ng mga kuyas dun sa villa kung saan kami magstay for 3 days and 2 nights. Though pwede naman talagang lakarin pero kasi sobrang init talaga. Kaya baka bumulagta kami sa daan. So, papakita ko lang din sa inyo yung ilan sa mga pools dito sa Henan Resort. Napakarami kasi, meron pa nga dun sa baba. Pero dito yung malapit sa villa namin. And ayan, yung pamangkin ko na sobrang na-amaze sa mga nakikita niya. Ayan, excited na rin sigurong tumalon. Kaso, no choice naman siya kundi sumunod sa magulang niya. So, ito na yung villa namin. Napaka-spacious at malinis. So, syempre, proud dad. Ayan, binipicture yung anak niya. At ayan ang pool namin. So, yung next naman, yung nightlife. Wow, joke lang. Hindi, kumain lang kami dyan nung gabi. Super daming kainan dito. Kaso yun nga lang, medyo mainit. Pero, okay na din. Tapos ayan, sabi ni ate, Sam, picturean mo ako dun sa malapit sa dagat. So, lumabas na kami para kumain ng aming breakfast dun sa buffet. So, sa may bandang baba yun, kaya yan ilang lakad-lakad pa. Yan pa yung isang pool na sinasabi ko, diba? Ang dami nilang pool, parang pool na tinubuan ng resort. Joke lang. So, yan, kumakain na kami. Hindi naman halatang gutom na gutom kami dyan. Ako pala, kasi mahilig ako sa iba't ibang putahe. So, syempre, hindi mawawala yung pamangkin ko. After ng maikling strolling dun sa beach, ay nag-prepare na kami. Dahil meron kaming mga iilang activities for today. So, punta kami dun sa ever-famous na Chocolate Hills. At, ayan, napaakyat na nga kami dyan dun sa tuktok. At hindi nga kinaya ng laman ko. Kasi may fear of heights ako. Pero, sayang naman. So, grabe din yung tirik ng araw dyan. Pero, yan, nakarating na kami dun sa tuktok. At grabe, nakaka-amaze talaga yung creation ni Lord. Every time na nakikita ko tong lahat, I can only imagine kung ano pa yung kayang gawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. No? So, napakagaling talaga niya. At ayan na nga, super ganda. Thank you, Lord, for your wonderful deeds. Siyempre, kung ano pang chinika ko dyan. At pababa na nga kami, si Kuya doon na nigas na yung tuhod niya. We're on our way dun sa Rio Verde, kung saan kami mag-lunch. Pero yan, nag-picture-picture muna sina ate. Tapos, ayan, nakarating na rin kami, finally. Pero super dami ng tao. Pero dahil gutom na kami, sige, hintay lang. Pero saglit lang din naman yan. Nakarating na rin kami, nakakain na rin kami. Ang sarap din ng food, ng buffet. At lalo na yung aming scenery. So, yan, umaandar. Kaso, umulan nga lang. Ay, ba't sumigaw? Umulan nga lang bago kami umandar. Pero, ang nakaka-amaze kay Lord nung umandar na ang aming sinasakyan ay tumigil ng ulan. Napakaganda ng weather. At syempre, ang aking pamangkin ulit na-amaze siya. Papalakpak pa yan. O, diba? Cute talaga niya. My reason to live. Maraming salamat. Thank you so much. God bless us all po. Maraming salamat. So yan, nag-stop nga kami dito to take pictures with our brethren from other tribe. Come on, top of the world.
Love that I found ever since you've been around. Your love puts me at the top of the world. After nun ay umuwi na kami, nagpahinga, then the next day ay nag-ready na kami sa flight namin pabalik sa Manila. Kitang-kita nyo naman kung gaano nag-enjoy yung pamangkin namin dito sa short but very meaningful trip. Yan, nagbanding pa sila ng tatay niya bago kami sunduin ng van na maghahatid sa amin dun sa airport. That's it, Pansit! So, all I can say is that salamat Lord, salamat din sa mga kapatid ko at sa parents ng aking sister-in-law for being a blessing to us. It is indeed a much needed rest at pinaalala sa akin ng Panginoon sa trip na to na hindi naman pala talaga kailangan laging tumigil o takbuhan ng mga laban sa buhay. Minsan ang kailangan lang pala talaga natin ay pahinga. Panahon para mag-isip-isip, makipag-usap sa Panginoon, at hanapin yung kalakasan sa mga pangako niya. Hindi naman kasi talaga madali ang buhay. Pero isa sa mga natutunan ko ay hindi susi yung takbuhan ng mga laban, kundi tumakbo palapit dun sa Diyos na kayang lumaban para sa atin. Kaya sa'yo na napapagod na, ang gusto lang ng Diyos ay huminga ka.